Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating live talk show na may temang lupa at magsasaka, usapang reforma, kung saan ating tatalakayin ang dalawang bagay na pinakamahalaga para sa ating bansa, ang lupa at ang mga taong nasa likod ng pagpapalago nito, ang mga magsasaka. Ako si Lian Urquiza, ang inyong butihing mamamayan. Kasama ko sina Shania Fernandez, Crisel Anonat at James Garcia. At kami ang pangkat-ani. Narito kami ngayon upang talakayin ang kahulugan, importansya, layunin at historya ng reforma. Ligid na sa ating kaalaman ang kahalagahan ng lupa at mga magsasaka. Kung walang lupa, walang isasaka. At kung walang magsasaka, gutom ang aabutin ng milyong-milyong Pilipino na umaasa sa ani. Una nating alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng reformang panlupa, reformang pansakahan. Ang programang Reformang Pansakahan ay nakasalig sa karapatan ng mga magsasaka at regular na mga manggagawa sa bukid na walang mga lupa, na tuwiran o sama-samang maging may-ari ng mga lupang kanilang sinasaka o sa kalagayan ng iba pang mga manggagawa sa bukid, tumanggap ng karapatang kaparte sa mga bungang niyon. Tungo sa layuning ito, dapat mapasigla at maisagawa ng Estado ang makatwirang pamamahagi ng lahat ng mga lupang pansakahan na sasailalim sa mga priority at sa matitirang sukat na itinakda ng batas na ito, na nagsasaalang-alang sa mga konsiderasyong pang-ekolohiya, pangkaunlaran at pagkamakatarungan at batay sa pagbabayad ng makatwirang kabayaran. Ang reformang pansakahan ay nangangahulugan ng muling pamamahagi ng mga lupain, maging anuman ang mga pananim o inaaning bunga sa mga magsasaka at mga regular na manggagawa sa bukid na walang lupa, na hindi isin na sa alang-alang ang kaayusan ng pagmamayari, kalakip ang kabuuang batayan o tulong sa paglilingkod na ninalalayon upang mapataas ang kalagayang pangkabuhayan ng mga benepisyaryo at lahat ng iba pang kaayusang maaaring mapagpipilian sa muling pamamahagi ng mga lupain, gaya ng produksyon o pagpaparte ng kita, pangangasiwa sa paggawa at ang pamamahagi ng saping puhunan upang matanggap ng mga benepisyaryo ang makatwirang kaparte ng bunga ng kanilang lupang nilinang. Ang batas sa komprehensibong reformang pansakahan ay dapat sumaklaw sa lahat ng mga lupang agrikultural na pampubliko at pribado. Ano pa man ang kaayusan sa pagmamayari at inaani ayon sa itinatadhana ng proklamasyon bilang 131 at kaustosang tagapagpaganap bilang 229, kasama ang iba pang mga lupaing pambayan na angkop sa agrikultura. Ang mga sumusunod na mga lupain ay tiyakang saklaw ng komprehensibong programa sa reformang pansakahan. Una, lahat ng nalilipat at naipamamahaging lupaing pambayan na laan sa o angkop sa agrikultura. Walang isasagawang muling pag-uuri ng lupang kagubatan at minahan tungo sa lupang sakahan, pagkaraang mapapagtibay ang batas na ito hanggat mapagpapasyahan ng Kongreso sa pamamagitan ng batas na nagsasaalang-alang sa mga konsiderasyong pang-ekolohiya, pangkaunlaran at pagkamakatarungan. Ngayon, dumako naman tayo sa buong kasaysayan ng reformang panlupa at reformang pansakahan. Una, pre-colonial. Pangkalahatan o pampamayanan o communal sa Ingles ang sistema ng pagmamayari ng lupa. Kaya communal ang tawag kasi community-based, yung mga village, etc. Basta yung mga nayon. Nakatira ang mga Pilipino sa mga nayon at barangay na pinamumunuan ng datu. Nagkaroon ng iba't ibang katayuan tulad ng mga maharlika at iba pa. So ito yung mga social classes noong pre-colonial period na nabanggit ng mga naunang grupo. Ayun. Merong hindi lang maharlika, merong datu, merong timawa, yung mga freemen,
Merong dalawang klase ng alipin, aliping sa gigilid, aliping namamahay. Gayunpaman, pantay-pantay ang kanilang karapatan dahil wala pang umiiral na reformang panlupa sa panahong ito. Dahil nga technically, wala pang legal na dokumento para magpatunay sa pagmamayari ng lupa sa panahong ito. So wala pang legal basis. Ang basehan nila yung village nila kung saan sila nakatira. Next tayo, panahon ng Espanyol. Ipinakilala ang konsepto ng encomienda or royal land grants. Ang ibig sabihin ng enkomienda, ito ay isang polisiyang pang-ekonomiya na naggawad sa mga Espanyol ng mga teritoryo, kung saan maaari nilang singilin ang mga hindi Kristiyano sa lupaing yun. Ipinatupad ito sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Ito rin ay hango sa salitang Espanyol na encomienda, na ang kahulugan ay ipagkatiwala. So parang entrust ba yun sa sa English? Parang pinagkatiwalaan mo siya. Parang ang pinagkakatiwalaan diyan yung mga Espanyol kasi sila yung binabayaran ng mga hindi Kristiyano o tinatawag natin mga katutubo. Ito, ang mga enkomyendero ay may karapatang ipagtanggol ang kanilang enkomienda, karapatang maningil sa mga Indyo o katutubo. Naabuso ang konseptong ito, ang mga teritoryo at mga katutubo ay iginawad sa mga Espanyol. So, ayun nga. Dahil sila-sila lang din naman magbe-benefit yung mga Espanyol, so naabuso. Sunod naman, unang republika ng Pilipinas. Ito yung, kaya siya naging unang republika kasi di ba nakalaya na yung mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol, nagtatag ng republika. Ito na yung termino ni Emilio Aguinaldo. Idineklara ni General Emilio Aguinaldo sa 1899 Malolos Constitution ang kanyang balak na kumpiskahin ang mga lupain ng mga praile. Dahil na rin ito sa pagkakatatag ng sistemang enkomienda, gaya ng nabanggit ko kanina nung panahon ng mga Espanyol, kung saan kinamkam na ng mga Kastila ang mga lupain mula sa mga Pilipino. Ngunit, hindi rin nagtagal ang Republika at hindi kailanman naipatupad ang plano ni Aguinaldo. Sunod tayo. Panahon ng Amerika. Philippine Bill of 1902 or also known as Philippine Organic Act. Ito ay itinakda niya ang mga limitasyon sa ektarya ng mga pribadong, individual at mga korporasyon na maaaring kumuha ng 16 na ektarya para sa mga pribadong individual at 1,024 na ektarya para sa mga korporasyon. Land Registration Act of 1902, Act number 496, naglaan para sa komprehensibong pagpaparehistro ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng torrent system. So, ang kahulugan ng torrent system, kung hindi po kayo familiar sa word, ito ay sistema ng pagpaparehistro ng lupa na ginagawang opisyal at pinakamalakas na ebidensya ng pagmamayari ng lupa ang rehistradong titulo. So, parang pino-fortify para maging official yung titulo na registered. So, halimbawa na lamang nito ay ang Original Certificate of Title or OCT at Transfer Certificate of Title or TCT. Sunod, panahon pa rin ng Amerika, Public Land Act of 1903. Nagpakilala ng sistemang homestead sa Pilipinas. So, yung homestead ay piraso ng lupa na maaaring makuha ng tao mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng pamumuhay at pagsasaka rito. Sa madaling salita, sa English, andyan na public land, claiming of public land. Tenancy Act of 1933, Act number 4054 and 4113. Kinokontrol ang mga ugnayan sa pagitan ng mga may-ari ng lupa at mga nangungupahan ng palay, 50-50 na pagbabahagi at mga lupang tubo. Sunod tayo. Panahon ng Commonwealth. 1935 Constitution. So ito ay isang American-inspired constitution kasi nandito na yung transition ng pagbibigay ng Amerika ng political independence sa Pilipinas.
nakalaya na yung Pilipinas sa Amerika kasi nabigyan na ng kalayaan para mag-lead sa sariling bansa. So, ito may quote dito, ang pagtataguyod ng katarungang panlipunan upang matiyak ang kagalingan at seguridad sa ekonomiya ng lahat ng tao ay dapat maging prioridad ng Estado. Nagkaroon ng pantay-pantay na karapatan dahil dito sa konstitusyon na to at naiayos din yung mga konstitusyon tungkol or nauukol sa reformang palupa. Dahil nga ang basehan nila ay yung sa Amerika. Binigyan ng idea ng Amerika kung paano paayusin yung mga regulasyon. Commonwealth Act number 178 or an amendment to Rights Tenancy Act number 4045 noong Nobyembre 13, 1936. Sa madaling salita, itong amendment ay para mapabuti ang relasyon ng mga landlord at tenant o magsasaka. Ayan, naglaan para sa ilang mga kontrol sa mga ugnayan ng may-ari ng lupa at nangungupahan. So, National Rice and Corn Corporation o NARIC noong 1936, itinatag ang presyo ng bigas at mais sa gayon ay nakatutulong sa mga mahihirap na nangungupahan pati na rin sa mga mamimili. Ito ay para na rin maiwasan ang gutom at pananamantala kaya inadjust nila yung presyo ng bigas at mais. Commonwealth Act number 461 noong 1937, mga tiyak na dahilan para sa pagtanggal sa mga nangungupahan at tanging pagsang-ayon ng Tenancy Division ng Department of Justice. Rural Program Administration created March 2, 1939. Nagbigay ng karapatan sa pagbili at pagpapaupa ng mga asyenda o hasyenda at sa pagbebenta at pagpapaupa ng mga ito sa mga nangungupahan. Sunod naman ito ay Commonwealth Act number 441 enacted on June 3, 1939. Nilikha ang National Settlement Administration na may puhunan na 20 milyong piso. Sumunod na panahon naman ay panahon ng Hapon. Nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa noong 1939 at sa Pasipiko noong 1941. Nadamay ang Pilipinas sa World War II dahil hawak pa tayo ng mga Amerikano noong panahong lumusob na yung Japan or nagkaroon ng siklab, sumiklab na yung laban. Nagkagulo-gulo na at nadamay yung Pilipinas dahil nga under control ng Amerika yung Pilipinas noon. Pagdating ng mga Hapones sa Pilipinas noong 1942, lumakas ang mga organisasyon ng mga magsasaka at manggagawa. Maraming magsasaka ang humawak ng armas at kinilala ang kanilang sarili sa grupong anti-Hapones, ang Hukbalahap o hukbo ng bayan laban sa Hapon. So, familiar naman kayo dito sa Hukbalahap kasi natakal na siya kahit pa simula nung elementary, nung history subject sa elementary, laging mention yung Hukbalahap dahil historical din yung kanilang grupo at kanilang advocacy. Next tayo. So, itong larawan na to, ayan, kung makikita nyo, picture out nyo muna kung ano yung nakikita nyo sa screen. Ang Hukbalahap ay samahang binubuo ng mga magsasaka sa gitnang Luzon. So, ayan, yung gitnang Luzon is Region 3. So, yung mga probinsya ng Region 3, nandyan yung mga miyembro ng mga Hukbalahap. So, ano ba yung mga probinsyang nakapaloob sa Region 3 o Rehiyon 3? Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, at Pampanga. At yung nasa unang larawan naman, itong dalawang nagkakamay na to, yung nasa kaliwa, si Luis Taruk, siya yung leader ng Hukbalahap. At yung kinakamayan niya naman ay yung dating Pangulong Elpidio Quirino. Nakipagkamay siya matapos mag-issue ng amnestiya sa mga rebeldeng grupo sa kondisyon na aalisin nila ang kanilang armas. Sa Hunyo 21, 1948, kalaunan ay mabibigo ang negosasyon sa Agosto 1948.
Ang larawan na to ay mula sa Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Next tayo. Ito yung larawan ng Hukbalahap. So, ayan, kung mapapansin nyo din yung itsura nila, para nga din sila mga magsasaka kasi binubuo sila ng mga magsasaka mula sa Region 3, sa Region 3. Ang pangunahing layunin ng mga Huk ay labanan ang mga mananakop na Hapon at protektahan ang mga magsasaka sa Central Luzon mula sa karahasan at pang-aapi. So, ito yung pinaka primary na pakay nila ay para labanan yung mga Hapones. Pero may sinusulong din kasi silang advokasya para sa reforma ng lupa. Ayan, kinontrol ng Hukbalahap o Hukbo ng Bayan laban sa Hapon ang buong lugar ng gitnang Luzon. Nawalan ng mga lupain ang mga Panginoong may lupa na sumuporta sa mga Hapones sa mga magsasaka habang ang mga sumuporta sa mga Huk ay kumikita ng mga takdang upa pabor sa mga nangungupahan. Sa kasamaang palad, ang pagtatapos ng digmaan ay hudyat din ng pagtatapos ng mapakinabang ng nakamit ng mga magsasaka. Kasi nga, binuo lang yung grupo nila para supuin yung mga Hapones doon at mapalaya sa mga Hapon sa Pilipinas. Ang bagong republika. Kaya to bagong republika kasi di ba may unang republika na, tapos dumating yung mga Amerikano. Kaya nagkaroon din ng Commonwealth. Tapos dumating din yung mga Hapon. Kaya hindi pa siya masasabing republika ulit kasi nga hindi pa malaya ang Pilipinas noon. Ang republika kasi masasabing republika kapag may kalayaan na ang Pilipinas sa pagpapatakbo. Matapos may itatag ang kalayaan ng Pilipinas noong 1946, ito yung naging malaya na yung Pilipinas mula sa kamay ng mga Hapon. Nanatili ang mga problema sa pagmamayari ng lupa. Ito ay lumala sa ilang mga lugar at binago ng Kongreso ng Pilipinas ang batas sa pag-upa. Termino ni dating Pangulong Manuel A. Rojas noong 1946 to 1948, Republic Act number 34 o ito yung ito yung nag-amyenda sa Rice Tenancy Act. Itinatag ang mga kaayusan sa pagbabahagi ng 70-30 at kinokontrol ang mga kontrata ng pag-upa ng bahagi. Para maintindihan nyo, yung 70-30, pati 50-50 na nabanggit ko kanina, na una, ayan yung porsyento. Kung pagsasamahin nyo yung 70-30, 100 yung kabuuan. Kasi ayun yung porsyento, di ba? 50-50, parang half-half yung, half-half ka. Di ba may 50-50 na? Sasabihan ganun. So, parang half yung chance para mag-decide ka sa ganun. So, ganun din yung hatian dyan. Sharing ng pagbabahagi ng lupa. So, Republic Act number 55, naglaan para sa mas mabisang pananggalang laban sa arbitraryong pagpapaalis sa mga nangungupahan. So, RA 35, ito yung arbitrary ejectment. Ibig sabihin ng arbitrary, yung bigla ang pagpapalis kahit na wala namang sapat na rason para paalisin yung mga tenant or mga nangungupahan na. Sunod ay ang pamumuno ni dating Pangulong Elpidio R. Quirino, 1948 to 1953. Executive Order number 355 issued on October 23, 1950, pinalitan ang National Land Settlement Administration ng Land Settlement Development Corporation o LASEDECO. So, para sa madaling salita, dito sa executive order na to, parang nag-rename. Dati, ang pangalan niya, National Land Settlement Administration. Tapos, nung binago na, ito na yung naging pangalan, Land Settlement Development Corporation o LASEDECO. Ito yung LASEDECO, ibig sabihin, ito yung pumalit sa mga responsibilidad ng Agricultural Machinery Equipment Corporation at ng Rice and Corn Production Administration. Ramon Magsaysay, noong 1953 to 1957, Republic Act number 1160 of 1954, binuwag ng Republic Act na ito ang LASEDECO at tinatag ang National Resettlement and Rehabilitation Administration o
NARA, upang muling ilipat ang mga hindi sumasang-ayon at mga magsasakang walang lupa. Ito ay partikular na naglalayong sa mga rebeldeng bumalik na nagbibigay ng mga lote at lupang sakahan sa Palawan at Mindanao. Republic Act Number 1199 o Agricultural Tenancy Act of 1954 ay namamahala sa ugnayan sa pagitan ng mga may-ari ng lupa at mga magsasakang nangungupahan sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng sistemang shared tenancy at leasehold. Ang batas ang naglaan ng seguridad sa panunungkulan ng mga nangungupahan, nilikha rin nito ang Court of Agrarian Relations. Republic Act Number 1400, Land Reform Act of 1955, itinatag ang Land Tenure Administration o LTA na responsable sa pagkuha at pamamahagi ng malalaking inuupahang lupang palay at mais na mahigit 200 ektarya para sa mga individual at 6 na ektarya para sa mga korporasyon. Sa ilalim pa rin ni Pangulong Ramon Magsaysay, Republic Act Number 821 o Creation of Agricultural Credit Cooperative Financing Administration. Nagbigay ng mga pautang sa maliliit na magsasaka at mga nangungupahan na may mababang interes na 6 hanggang 8%. Tinuloy lamang ni dating Pangulong Carlos P. Garcia noong 1957 to 1961 ang programa ni Pangulong Magsaysay at walang naipasang bagong batas. Para sa inyong kaalaman, kaya pinagpatuloy ni Carlos P. Garcia, siya ata yung naging vice-presidente ni Ramon Magsaysay dahil na nagkaroon ng trahedya at may masamang nangyari kay Pangulong Magsaysay, kaya humalili si Pangulong Garcia. Termino ni Diosdado P. Macapagal noong 1961 to 1965, Republic Act Number 3844 of August 8, 1963, Agricultural Land Reform Code, tinanggal ang pag-upa ng bahagi, itinatag ang leasehold, nagtakda ng limitasyon sa pagpapanatili sa 75 ektarya. Itinatag ang isang sistemang hudisyal ng mga kasong agraryo, isinama ang sistema ng pagpapalawig, pagmamerkado, at pangangasiwa ang kredito ng mga serbisyo ng mga benepisyaryo ng magsasaka. Ang sunod na ay ang panunungkulan. Tama ba yung term ko, panunungkulan? Pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong 1965 to 1986. Republic Act Number 8389 or Code of Agrarian Reform and RA Number 6390 of 1971. Nilikha ang Department of Agrarian Reform at ang Agrarian Reform Special Account Fund. Presidential Decree Number 2 noong September 26, 1972, idineklara ang bansa sa ilalim ng programa ng reforma sa lupa. Hinikayat nito ang lahat ng ahensya at tanggapin ng gobyerno na magbigay ng buong kooperasyon at tulong sa DAR. Presidential Decree Number 27, October 21, 1972, nilimitahan ang saklaw ng reforma sa lupa sa mga inuupahang lupang palay at mais at itinakda ang limitasyon sa pagpapanatili sa 7 ektarya. Termino ni dating Pangulong Corazon C. Aquino noong 1986 to 1992, Executive Order Number 228 noong July 16, 1987. Idineklara ang buong pagmamay-ari sa mga kwalipikadong magsasakang benepisyaryo sa loob ng PD 27. Ano yung PD? Yung nabanggit kanina Presidential Decree. Executive Order Number 229, July 22, 1987, naglaan ng mekanismo para sa implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Proclamation Number 131, ginawa noong July 22, 1987. Itinatag ang CARP bilang isang pangunahing programa ng gobyerno. Naglaan ito ng isang espesyal na pondo
na kilala bilang Agrarian Reform Fund or ARF, Agrarian Reform Fund, na may panimulang halagang 50 bilyong piso upang masakop ang tinantyang gastos ng programa mula 1987 to 1992. Executive Order Number 129A, July 26, 1987, pinalawak ang kapangyarihan at operasyon ng DAR. Republic Act Number 6657, June 10, 1988, Comprehensive Agrarian Reform Law, nagtatag ng isang komprehensibong programa sa reformang pansakahan upang itaguyod ang katarungang panlipunan at industrialisasyon na nagbibigay ng mekanismo para sa implementasyon nito at para sa iba pang mga layunin. Sunod naman na batas ay Executive Order Number 405, June 14, 1990. Ibinigay sa Bangko ng Lupa ng Pilipinas ang responsibilidad na tukuyin ang pagpapahalaga sa lupa at kabayaran para sa lahat ng lupang sakop ng CARP. Executive Order Number 407 noong June 14, 1990, pinabilis ang pagkuha at pamamahagi ng mga lupang pang-agrikultura, pastulan, palaisdaan, lupang agroforestry, at iba pang mga lupang pampublikong ari-arian na angkop para sa agrikultura. Sa ilalim ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1992 to 1998, Republic Act Number 7881, 1995, binago ang ilang probisyon ng RA 6657 at inilibre ang mga palaisdaan at hipon mula sa saklaw. Republic Act Number 7905, 1995, pinagtibay ang implementasyon ng CARP. Executive Order Number 363 noong 1997, nililimitahan ang uri ng mga lupang maaaring i-convert sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga kondisyon. Republic Act Number 8435 noong 1997, Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, tinakpan ng mga legal na butas sa pagpapalit ng gamit na lupa. Sunod naman ay Republic Act Number 8532 noong 1998, Agrarian Reform Fund Bill, naglaan ng karagdagang 50 bilyong piso para sa CARP at pinalawig ang implementasyon nito sa loob ng 10 taon pa. Sa ilalim naman ni dating Pangulong Joseph E. Estrada noong 1998 to 2000, Executive Order Number 151 noong September 1999, Farmers Trust Fund, pinayagan ang voluntaryong pagsasama-sama ng operasyon ng maliliit na sakahan tungo sa katamtaman at malalaking pinagsamang negosyo na maaaring makakuha ng pangmatagalang kapital. Inilunsad ang programang Magkabalikat para sa kaunlarang agraryo or Magkasaka. Hindi siya magsasaka, magkasaka. Kasi ito yung pinaka-meaning ng magkasaka. Magkabalikat para sa kaunlarang agraryo. Pakitandaan lang yung mga terms na binabanggit namin kasi baka ayun yung lumabas sa quiz. Or minsan, baka kasi meron sa quiz na hindi nakalagay sa PowerPoint at binabanggit ko, so makinig din po kayo. Mag-take note po kayo. Next natin ay kay Gloria Macapagal Arroyo noong 2000 to 2010. Land Tenure Improvement. Patuloy ang DAR sa pagpapatupad ng bahagi ng CARP sa pagkuha at pamamahagi ng lupa. Provision of Support Services. Ang CARP ay hindi lamang nagsasangkot ng pamamahagi ng mga lupain, kundi pati na rin ng mga pakete ng mga serbisyong suporta na kinabibilangan ng tulong sa kredito, mga serbisyong pagpapalawig, mga pasilidad ng irigasyon, mga kalsada at tulay, mga pasilidad sa marketing, at mga programa sa pagsasanay at technical na suporta. Infrastructure projects. Babaguhin ng DAR ang Agrarian Reform Communities o ARCs, Kalahi R-Zone o ARZ Capital, tapos R-Zone. Inilunsad din ang Kalahi Agrarian Reform, CAR zones. Ang mga zonang ito ay binubuo ng isa o higit pang munisipalidad na may konsentrasyon ng populasyon ng
upang makamit ang mas mataas na agro-productivity. Agrarian Justice. Kukuha ang DAR ng mas maraming opisyal na paralegal upang suportahan ang mga lupon ng tagahatol na kulang sa tauhan at magpapakilala ng sistema ng quota upang mapilitan ng mga tagahatol na magtrabaho ng mas mabilis sa mga kaso ng reformang pansaka. Benigno Aquino III noong 2010 to 2016. Agrarian Reform, Community Connectivity and Economics Support Services o RCES with double C and double S. Nilikha upang makapag-ambag sa pangkalahatang layunin ng pagbabawas ng kahirapan sa mga kanayunan, lalo na sa mga larangan ng reformang agraryo. Agrarian Production Credit Program o APCP, suporta sa kredito para sa produksyon ng pananim sa mga bagong organisado at kasalukuyang Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO, at mga organisasyon ng mga magsasaka. Legal Case Monitoring System o LCMS, isang web-based legal system para sa pagtatala at pagsubaybay sa iba't ibang uri ng mga kasong agraryo sa mga panlalawigan, regional, at sentral na tanggapan ng DAR. Executive Order Number 26, Series of 2011, ipinatupad upang atasan ang DA, DENR, at DAR Convergence Initiative na bumuo ng isang National Greening Program na pakikipagtulungan ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sunod naman ay ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 2016 to 2022. Inatasan ng DAR na ilunsad ang ikalawang yugto ng reformang agraryo kung saan ang mga magsasakang walang lupa ay bibigyan ng mga lupang hindi maipapamahagi sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Plano isailalim sa reformang agraryo ang halos lahat ng pampublikong lupain, kabilang ang mga reserbang militar. Inilagay ang 400 hektarya ng lupang pang-agrikultura sa Boracay sa ilalim ng CARP. Bumuo ang DAR ng isang anti-corruption task force. So, ano yung anti-corruption? So, alam niyo naman siguro yun. Sinagawa ang Oplan Zero Backlog sa panahon ni Duterte. Kay Ferdinand R. Marcos Jr. or kay Bongbong Marcos, 2022 hanggang sa kasalukuyan. Noong July 25, 2022, nagtatag siya ng Executive Order Number 4, Series of 2022, nilagdaan ng Joint Administrative Order ng DAR at LBP na naglalaman ng mga implementing rules. Nagpatawag ng ika-150 pagpupulong ng Komite ng Ehekutibo ng Konseyo ng Reformang Pansakahan ng Pangulo. Pinadali ang pagpapasa ng New Agrarian Emancipation Act ng House of Representatives at ng Senado ng Pilipinas. Noong July 7, 2023 naman, nilagdaan ng Republic Act, RA number 11953 or ang New Agrarian Emancipation Act, nagpapahintulot sa lahat ng pautang, mga interest, multa, surcharge, at iginawad sa kanila sa ilalim ng PD 27, RA 6657 at RA 9700. Pinanatili ng DAR ang tatlong pangunahing tungkulin, pamamahagi ng lupa, paghahatid ng katarungang pansakahan, mga serbisyo ng suporta. Noong 2024, ang DAR ay tututok sa mga sumusunod. So, masyado kasi marami. So, ang babanggitin ko na lang dito yung mga highlights. So, yung unang-unang niya, yung Agrarian Emancipation Act, yung nabanggit kanina, saka yung Project Split. Yung Project Split ay, ibig sabihin ng split, support to parcelization of lands for individual titling. So, ang layunin nito ay gawing individual na titulo ang mga kolektibong titulo ng lupa o ng CCLOA sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP na nagbibigay sa mga magsasaka ng malinaw na pagmamay-ari at seguridad na pinondohan ng World Bank. At ayun, Regional Quick Response Center nagtatag, inayos ng sistema ng mga kooperatiba, mga cooperative, mga co-op, modernong teknolohiya sa agrikultura. Ayun, tinutukan din.
At sumunod naman ay yung mga pribadong sektor, makipag-ugnayan sa mga pribadong sektor. Magtatatag at magpapalakas din ng DAR ng mga pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad, akademya, mga stakeholder sa industriya, mga eksperto sa teknolohiya. Noong Hulyo 2025, may kabuuang 163,176 na individual na elektronikong titulo ang nailabas sa ilalim ng proyekto, kung saan 84% nito ay may mga pangalan pambabae. So, definition ng elektronikong titulo, so e-title, para siyang digital, at sinasabi sa statistics na 84% ay pagmamayari na ng babae. So, karamihan ng mga babae ay may ah, pag-aari na ng lupa. Kapag natapos na, inaasahang magkakaroon ng mas maayos sa seguridad. Ayun, ipinatupad ng DAR ang digital transformation ng mga sistema at serbisyo sa suporta ng proyekto. Naglaan ang World Bank ng $370 million para sa proyektong Split. ProGreen nagkakalagang $300,000 na sumuporta sa proyekto. Sinuportahan nito ang pag-uugnay ng mga pamamaraan para sa pagkilala at paglilinaw ng mga karapatan sa lupa, pag-uugnay sa mga hangganan ng kagubatan bilang suporta sa pamamahagi at pamamahala ng lupang teritorial. At ayan lamang po, at dadako na po sa sunod na topic. Maraming salamat po. Dumako naman tayo sa layunin ng reformang panlupa, reformang pansakahan. Ayon sa Section 3, Batas sa pagsasatatag ng isang komprehensibong programa sa reformang pansakahan, ilan sa mga layunin nito ay ang mga sumusunod. Una, dapat lamang igalang ng Estado ang mga karapatan ng maliliit na may-ari ng lupa at dapat maglaan ng mga insentibo para sa voluntaryong pagbabahagi ng lupa. Pangalawa, dapat kilalanin ng Estado ang karapatan ng mga magsasaka, mga manggagawa sa bukid at mga may-ari ng lupa, gayon din ng mga kooperatiba at iba pang malayang samahan ng mga magsasaka na lumahok sa pagpaplano, pagbuo at pamamahala ng programa at dapat maglaan ng suporta sa pagsasaka at pamamagitan ng angkop ng teknolohiya at pananaliksik, sapat na salaping panustos, tulong sa produksyon at pagsasapamilihan at iba pang mga tulong na suporta. Pangatlo, maglaan ng tulong sa gayong mga mangingisda sa pamamagitan ng nararapat na teknolohiya at pananaliksik, sapat na tulong sa pananalapi, produksyon at pagsasapamilihan at iba pang mga lingkuran. Dapat din pangalagaan, paunlarin at pagyamanin ng Estado ang mga nasabing likas na kayamanan. Dapat din mapangalagaan para sa kapakanan ng maliliit na pangingisda ang ating mga karagatang laban sa pagpasok ng mga dayuhan. Ang mga mangingisda ay dapat tumanggap ng makatwirang kaparte mula sa kanilang pagtatrabaho sa pakinabang sa mga kayamanan sa tubig at pangingisdaan. Pang-apat, dapat ipatupad ng Estado ang mga simulain ng reformang pansakahan o pamamahala. Kailanmat mapairal ng naalinsunod sa batas sa pamamahagi o paggamit ng iba pang mga likas na kayamanan, kasama ang lupaing pambayan na angkop sa pagsasaka sa ilalim ng pamumulisan o konsensyon. Batay sa mga karapatang nauuna, mga karapatan sa homestead ng maliliit na nananahan at mga karapatan ng katutubong mga pamayanan sa kanilang minanang mga lupain. Pang-anim, ang Estado ay dapat patnubayan ng simulain na ang lupa ay may dapat gampanang tungkuling panlipunan at ang pagmamayari ng lupa ay may pananagutang panlipunan. Ang mga may-ari ng lupang sakahan ay may tungkuling linangin ng tuwiran o sa pamamagitan ng pamamahala sa paggawa ng lupang kanilang ari at sa gayon ay maging produktibo ang lupa. Ika
Pito at ang panghuli, maaaring paupahan ng Estado ang mga nakatiwangwang na lupaing pambayad sa mga kwalipikadong entity para sa pagpapaunlad ng sakahang malalaki ang puhunan at pagtatanim ng tradisyonal at paunang pananim, lalo na sa yaong iniluluwas na isa sa ilalim ng naunang mga karapatan ng mga benepisyaryo alinsunod sa batas na ito. Para sa karagdagang impormasyon, ang agrikultura, mga negosyong pang-agrikultura o mga gawaing pang-agrikultura ay nangangahulugan ng paglinang ng lupa, pagtatanim ng mga halaman, pagpapalaki ng mga bungang kahoy, paghahayupan, pagmamanukan o palaisdaan, kabilang na ang pag-aani ng mga produktong pansakahan at iba pang mga gawain sa bukid at kinaugaliang isinasagawa ng mga taong likas o hiridukal man. Ang lupang agrikultura naman ay tumutukoy sa mga lupang laan lamang sa mga gawain pang-agrikultura na gaya ng ipinaliliwanag sa batas na ito ay hindi inuuri bilang lupang mineral, kagubatan, panahanan, komersyal o industrial. Ang sigulatang patsakahan ay tumutukoy naman sa anumang alitan na kaugnay sa kaayusan ng pagmamayari, maging pamumuwisan kasama stewardship o pamamahala o iba pa. Dahil sa mga lupang nakalaan sa agrikultura, kabilang din ang sigulatang hinggil sa mga samahan o kinatawanan ng mga manggagawa sa bukid sa pakikipagsundo, pagtatakda, pagpapanatili, pagbabago o nagsisikap na maayos ang mga tadhana o mga kondisyon ng gayong kaayusan ng pagmamayari. Kabilang dito ang anumang alitan na nauugnay sa kabayaran ng mga lupang natamo alinsunod sa batas na ito at iba pang mga tadhana at mga kondisyon ng paglilipat sa pagmamayari mula sa may-ari ng lupa tungo sa mga manggagawa sa bukid kasama at iba pang mga benepisyaryo ng reformang pansakahan. Kahit ang magkabilang panig ay malapit ang ugnayan sa tagapangasiwa at benepisyaryo, may-ari ng lupa at kasama o nagpapabuwis at namumuwisan. Ang nakatiwangwang o pinabayaang lupa naman ay tumutukoy sa alinmang lupang sakahan na tuluyang hindi nililinang, binubungkal o pinapaunlad upang makapag-ani ng anumang pananim o hindi inilalaan sa anumang tanging layunin pangkabuhayan sa loob ng 3 taon, kagaya bago matanggap ang patalastas ng pagkatamo ng pamahalaan gaya ng itinakda sa batas na ito. Subalit, hindi kabilang ang mga lupaing naging permanente o palaging nakalaan sa mga layuning hindi pansakahan. Hindi kabilang ang mga lupaing hindi naging produktibo sa dihin ng mga pangyayaring hindi maiiwasan sa pasubali na bago ang nasabing pangyayari. Ang lupain ay dating ginagamit na sakahan o sa iba pang layuning pangkabuhayan. Ang magsasaka naman ay tumutukoy sa likas na tao na ang pangunahing hanap buhay ay ang paglinang ng lupa o pagtatim ng mga pananim pansakahan sa kanyang sarili o sa tulong ng kanyang malalapit na kasambahayan. Maging ang lupain ay pag-aari niya o pag-aari ng ibang tao sa kaayusang pamumuwisan o kasamang partihan o sa anumang pakikipag-ayos sa may-ari nito. Ang manggagawa naman sa bukid ay likas na tao na nagkakaloob ng paglilingkod na binabayaran bilang isang kawani o manggagawa sa isang negosyong pansakahan o sakahan na hindi isinaalang-alang kung ang kanyang pasahod ay arawan, lingguhan, buwanan o pakyawan. Ang kabilang sa katuroang ito ay ang isang individual na ang gawain ay natigil sanhi ng o kaugnay ng isang nabibinibing kaalitang pansakahan at hindi nakatagpo ng katumbas at regular na empleyo sa sakahan. Ang regular na manggagawa naman sa bukid ay isang likas na taong nagtatrabaho ng permanente at sa isang gawaing pang-agrikultura o sakahan. Ang panapanahong manggagawa naman sa bukid ay isang likas na taong nagtatrabaho ng paulit-ulit o
o panahon-panahon sa isang gawaing pang-agrikultura o sakahan, maging permanente o permanenteng manggagawa gaya ng dumaan, sakada at iba pang katulad nito. Ang kooperatiba naman, ito ay tumutukoy sa mga samahan na binubuo sa una-una ng mga maliliit na producer ng mga pang-agrikultura, magsasaka, mga manggagawa sa bukid o iba pang mga benepisyaryo ng reformang pansakahan na kusang nagsasama-sama para sa layuning pagsamasamahin ang punang lupain, tao, teknolohiya, salapi o iba pang mga mapagkukunang pangkabuhayan at pinaiiral sa panuntunan na isang kasapi, isang boto. Ang isang kritikal na tao ay maaaring maging kasapi ng kooperatiba na mayroon ring mga karapatan at tungkulin bilang isang likas na tao. So next po is yung mga tagumpay sa reforma, yung mga hamon na kinakaharap and also yung mga kahalagahan sa kasalukuyang panahon. So dito po sa bawat parts po na to is meron tayong tiga-apat na example lang. No? So number 1 po is yung sa tagumpay ng reforma. So number 1, pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka. So dito is yung pinakamalaking tagumpay ng reformang agraryo is yung nabigyan yung mga magsasaka natin ng sarili-sarili nilang lupa. So, sa pamamagitan ng batas tulad ng Comprehensive Agrarian Reform Program and yung mga tao na nag-agree dun, is libo-libo na magsasaka yung nakatanggap ng sariling lupa nila or sariling pwede nilang sakahan. So, yun. So, ang layunin nun is bigyan ng pantay na pagkakataon yung mga magsasaka na magkaroon sila ng sarili ng pagmamayari sa lupa. Kasi dati, is yung mga taong nakataas lang or mga taong mayaman lang yung may mga lupa no. So medyo unfair yun nung panahon pa nun. So yun, epekto nun is nagkaroon sila ng seguridad sa kanilang paninirahan at kabuhayan nila. So since may sarili silang lupa, di na nila kailangan umasa sa upa or sa hati na maaani nila. So yun yung mga epekto nun. So halimbawa is ayon sa Department of Agrarian Reform or DAR, is mahigit 190,000 land titles yung napamahagi sa mga beneficiaryo mula 2022 hanggang 2024. So yun yung number 1 is yun yung pinakamalaking tagumpay ng reformang agraryo. Yun. So number 2 is yung pagpapalaya sa utang ng mga magsasaka. So noong 2023, naisabatas sa New Agrarian Emancipation Act or Republic Act number 11953 or layunin ng batas na ito is purahin or patawarin yung mga utang ng mga magsasaka. So yun. So bilang ng beneficiaryo, humigit kumulang 610,000 magsasaka yung napalaya sa utang nila. So halaga ng pinatawad is nagkakahalagang 57.55 million yung napatawad or yung nabura na utang ng mga magsasaka. No? So yun, kabuuang utang ayon sa Land Bank of the Philippines yun. So yun daw yung amount na nawala or yung pinatawad nila doon sa mga magsasaka. So number 3 is yung pagbibigay ng tulong at serbisyo. So dito hindi sapat na bigyan lamang ng lupa yung mga magsasaka kasi kailangan din nila ng mga suporta para mas maging productive daw sila. So dahil dito, yung pamahalaan is nagdaan sila ng iba't ibang supportive service. So, ang mga example nun is irrigation at farm-to-market roads, which is para mapadali yung pagtatanim at pagdadala ng ani sa pamilihan. So, number 2 is yung pautang at insurance program. So, tulong pinansyal sa panahon ng tagtuyot, kalamidad o pagbaba ng mga presyo ng ani. So, yun. So, number 3, makinarya at modernong teknolohiya. So, mga traktora, mga harvester, at post-harvest facilities upang tumaas yung ani at mabawasan yung pagkalugi nila. So, yun yung mga tulong at serbisyo na nabigay ng pamahalaan noon. So, yun number 3. So, number 4, and last example ng tagumpay ng reforma is yung mas magandang kabuhayan sa kanayunan. So, dahil sa mga reformang ito, maraming magsasaka yung nakaranas ng mas tiyak na kabuhayan. So yun, may sariling lupa ka, may sariling ani ka, may sariling makukuha ka doon kasi lupa mo yun. So may sariling lupa sinasaka,
is mas may control ka sa kita mo at decision sa production mo or products mo, no? So, number 2 is mas mataas yung ani, mas marami yung pagkain at mas malaki yung kita na makukuha mo. So, sunod is nagiging inspirasyon sa iba na mamamayan sa kanayunan na magsikap sila at mapanatili nila yung pagsasaka imbis na lumuwas sa lungsod. So may mga tao kasi na hindi sila nakokontento doon sa mga nakukuha nila sa pagsasaka. So ang ginagawa nila is lumuluwas sila doon sa lungsod na yan. So ito yung mas nagiging parang example or inspirasyon nila kasi nga may sariling lupa ka nga, mas mataas yung ani mo, may nakukuha ka. Also lahat ng mga benefits na yun is nasa iyo lang. So yun, yung mas magandang kabuhayan sa kanayunan. So yun number 4. Susunod naman po is yung mga hamon na kinakaharap. So dito is meron din tayong 4 na example. So dito is yung mga hamon na kinakaharap. Number 1 is mabagal na pamamahagi ng lupa. So doon sa una, kung libo-libong mga magsasaka yung nabigyan ng lupa, dito is yung hamon na kinakaharap nun is mabagal na pamamahagi ng lupa. So doon hindi lahat nabigyan ng lupa, no. So maraming lupa na hindi na pamahagi kasi hindi pa tapos or marami pang lupain na hindi nang bibigay dahil sa mga matagal na proseso ng dokumentasyon and also kakulangan na sa survey at identification ng lupa. So katulad na rin mga kasong legal na pumipigil sa paglipat ng mga pagmamay-ari. So minsan kasi nililipat nila yung titles doon sa isa pang tao. So yun, nagkakaroon ng mabagal ng process kaya hindi lahat ng tao nun or magsasaka is nabigyan. Yun yung one example ng hamon na kinakarap nila. So number 2 is yung pagtutol ng ilang may-ari ng lupa. So ilang malaking mga landowners nun is tumutol or dumaan sa legal na paraan upang hindi maisama kanilang lupa sa reforma. So syempre kasi kung nasa yung lupa and naibigay yun sa magsasaka is hindi ka talaga mag-agree doon kasi sa'yo yun. So yun yung pagtutol nila. Yung pagtutol nila is madalas nagiging sanhi ng pagka alitan o sigalot sa pagitan ng magsasaka at sa may-ari. So yun, hindi sila parang nagkakatugma, hindi sila nagkakasundo. And yung isa pa is matagal na proseso sa korte o sa DAR adjudication. So yun. So yun yung number 2. So number 3, kakulangan sa tulong pagkatapos ng pamimigay ng lupa. So kahit nabigyan ka ng lupa, is kung may mga kakulangan pa rin or katulad marami pang pangangailangan and hirap magsimula yung mga magsasaka nun dahil sa kakulangan ng puhunan or kapital, kawalan ng mga makinarya or infrastruktura, and kawalan ng mga access sa merkado. So hirap sila ibenta yung mga produkto sa tamang presyo. So yun din yung mga naging hamon sa number 3. So dahil kung bakit tinatawag ng mga eksperto ang reforma bilang halfway success kasi merong mga tao din na hirap sila mag-start nun. So number 4 and last example is yung mga problema sa document at batas. So nagkaroon ng mga problema sa mga document at sa mga batas nun. So pinakamalaking hadlang din yun sa birokrasya o mabagal na proseso ng mga ahensya. So, ang halimbawa nun is matagal na release ng land title or CLOA. So, Certificate of Land Owners Award. So, yun. Mabagal din daw yun na release. And may mga kasong overlapping claims or kulang sa survey data. So, nagkakaroon din ng kalituan sa mga tagapagmana at tagapagmay-ari. So, yun, nahihirapan sila mga document kasi minsan, sinasali nila yun sa mga new owner, galing dating owner sa new owner. And yun. Yun yung mga naging hamon nila. So, hanggang number 4. Dito naman is kahalagahan sa kasalukuyang panahon. So, ito na yung last part. And meron din tayong for example dito. So, ang kahalagahan, number 1, is tulong laban sa kahirapan. So, ang reforma sa lupa ay isang
poverty measure. So pagbibigay ng lupa, natutulungan yung mga magsasaka na magkaroon sila ng sarili-sarili nilang long-term income source. So ito na yung susi upang mabawasan yung income inequality sa bansa. So dahil sa may lupa ka, may ani ka, may nakukuha ka, and mas nagiging maayos yung buhay mo. So yun yung tulong laban sa kahirapan. So number 2 is pagpapalakas ng produksyon ng pagkain. So kung mas marami magsasaka yung may sarili-sariling lupa at sapat na suporta galing sa taas, and tataas ang local food production, makakabawas ito sa pag-angkat ng pagkain, pananatili ng food security ng bansa. So dito pag may mga lupa yung mga sarili-sariling tao, may sarili-sariling tanim sila, sarili-sariling ani, mas magiging maayos yung food production natin. So hindi na magkakaroon ng parang kakulangan sa food, no? So hindi na kailangan tumaas ng mga presyo ng bilihin. So yun yung isa pa naging kahalagaan sa kasalukuyang panahon. So number 3, pagkakapantay-pantay sa katarungang panlipunan. So sa reforma agraryo, isang hakbang upang ayusin ang hindi pantay na distribusyon ng lupa sa kasaysayan ng Pilipinas. So ayun nga, sabi ko nung una, is yung mga tao na nakakataas lang or yung mga tao na mayayaman, may mga pera, is sila lang yung mga may lupa nun. And yung mga tao na magsasaka or mga tao na nasa baba is sila din yung mas naghihirap, no? Kasi wala silang sariling lupa nun. So yun dahil sa mga batas sa mga tao na nagbigay nun sa lupa, yun din is nagkaroon din sila ng parang equality, no, doon. So pagpapantay-pantay sa katarungang panlipunan, ito yung pagsisikap na itama yung sistemang pabor lamang sa ilang mayayaman at mapalakas yung karapatan ng karaniwang mamamayan. So kahit wala ka, dapat may karapatan ka din makatanggap ng lupa mo, no? Kasi unfair nga na yung mga matataas lang yung mas yumayaman, and yung mga taong nasa baba, sila lang yung mas naghihirap. So yun. Number 4 is pagpapanatili ng kapayapaan sa probinsya. So dito is maraming alitan yung mga armadong tunggalian sa kayunan ng nag-ugat sa issue ng lupa. So sa pamamagitan ng patas ng pamimigay ng lupa, nababawasan yung tensyon na nagkakaroon ng kapayapaan at kaunlaran yung mga probinsya. Kasi yung mga province kasi sila yung mostly na may mga lupa-lupa na issue. Kasi minsan dikit-dikit yung lupa, and minsan iba-iba yung owner nun. So may mga times na or instances na nag-aaway sila dun sa hati ng lupain nila, or hindi nila alam yung totoong part ng lupa nila, kung lupa ba nila to, kung lupa ba nila to. So yun yung mga yung mga example ng kahalagahan din, no. So ulit tayo. So number 1, tagumpay ng reforma is yung pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka. Number 2 is yung pagpapalaya sa utang ng mga magsasaka. So number 3, pagbibigay ng tulong at serbisyo. And number 4 is yung mas magandang kabuhayan sa kanayunan. So yun yung mga tagumpay ng reforma. So next part naman is yung mga hamon na kinakarap nila. So number 1 is yung mabagal na pamamahagi ng lupa. Number 2 is yung pagtutol ng ilang may-ari ng lupa. Number 3, kakulangan sa tulong pagkatapos ng pamimigay ng lupa. And number 4 is yung mga problema sa dokumento, batas. So yun. So sunod naman is yung mga kahalagahan sa kasalukuyang panahon. So number 1 naman is yung tulong laban sa kahirapan. Number 2 is yung pagpapalakas ng produksyon ng pagkain. Number 3, pagpapantay-pantay at katarungang panlipunan. And number 4 is yung pagpapanatili ng kapayapaan sa mga probinsya. So ito, yung reformang agraryo, hindi lamang usapan about lupa. So ito yung usapan about katarungan, kabuhayan at kinabukasan ng mga tao, no. Kasi ang pagkaman may mga tagumpay na nakamit tulad ng RA 11953 is sila yung nag-distribute nga ng mga
lupain sa magsasaka is tuloy-tuloy na pamimigay ng lupa. Kailangan pa rin nating harapin yung mga hamon na implementasyon, tulong pinansyal at pagpapalipis or pagpapabilis ng proseso upang tunay na maramdaman yung bawat magsasaka yung bunga ng reforma or kung ano ba yung may bibigay talaga ng reformang ito. So yun. So dito is nabigyan nga ng mga katarungan yung mga taong nasa baba. And yung mga nasa taas is siguro hindi sila nag-agree dun. Pero at least nabigyan pa rin ng katarungan or nagkaroon pa rin ng equality yung pagdating doon sa pamamahagi ng lupa or pagdating sa mga buhay ng mga taong may hirap. So yun yung mga naging magandang tagumpay ng reforma. Yung mga hamon nun is yun yung mga example lang na kung ano yung kinaharap bago mo isalin yung lupa or bago nila ibigay yung lupa sa magsasaka. Yung sa kahalaga naman ng kasalukuyang panahon is yun yung patuloy natin na nakukuha hanggang ngayon or yun yung possible na makamit natin once na nagkaroon tayo ng lupa or ng equality pagdating sa mga ganitong bagay. So yun na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Crizel Angeline P. Anonat na magtatalakay po ng mga panukala at rekomendasyon po patungkol sa aming paksa na reformang panlupa at reformang pansakahan. Alam naman po natin na ang mga proyekto or yung mga batas po, kahit maganda po yung hangarin or yung tungkulin po nila, hindi po natin maiiwasan minsan na magkaroon po ng mga komplikasyon or hindi po maiiwasan ng batas na humarap po sa mga hamon tulad na lamang po ng mga nabanggit pong hamon ng aking kagrupo kanina. So, ngayon po, tatalakayin ko kung ano po ba yung mga pwedeng gawin o yung mga rekomendasyon nga po, mga alternatibong pwedeng gawin natin or ng estado para po mas mapabilis or mas mapagaan po yung proseso na pinagdadaanan nila bago po makamit yung reformang panlupa. So, dumako po tayo sa unang rekomendasyon. So, una po is paglalaan ng estado ng sapat na pondo, maayos na plano, at matibay na pundasyon ng proseso. So, upang mapabilis nga po yung proseso sa pamamahayag or pamimigay po ng lupa sa ating mga magsasaka, dapat ang estado po ay merong matibay or meron pong nakalaang pondo para dito. Kung halimbawa po ang batas na ito ay ipinasa nang wala pong sapat na pondo or ay nga po, maaaring magkaproblema po ito sa mga tauhan, sa mga kagamitan po, yung mga modernong teknolohiya na magagamit sana sa pagpapadali po ng proseso sa mga documents, sa mga papeles po, ganyan. Or yung mga modern technology din po na pwedeng magamit sa mga pag-aani or ayun po, para mas mapabilis po yung pag-aani or yung pagsasaka po sana ng mga magsasaka natin. At lastly po, yung pambayad po mismo ng lupang bibilhin ng estado sa mga landowners. Kung wala po tayong pondo, syempre hindi naman po papayag ang mga landowners na ganun-ganun na lamang po. So bukod po sa pondo, dapat po ang estado ay may nakalaan din po talagang plano para po sa proyektong ito or sa batas po na ito.
So, dapat po pinagbibigay alam po nila sa mga landowners, sa mga magsasaka, yung malinaw na proseso or yung mga hakbang po sa pamamahagi ng lupa. So, halimbawa pong hindi ito napagplanuhan talaga yung solid plan po, ganun, maari pong magkaroon ng problema sa sistema. So, usually, doon na po nag-i-start yung pagka-delay ng pagbibigay po ng mga lupa or maaaring mawalan na rin po ng tiwala yung ating mga magsasaka o yung mga landowners kasi nakikita nga pong wala namang solid plan para sa batas or proyekto po nilang ito. Usually, pwede din po mag-cause doon ng away or alitan po between sa ating mga landowners, magsasaka, at sa estado po. So, lastly po sa una, importante din po talaga na magkaroon ng estado ng matibay na pundasyon po ng kanilang proseso. Kasi dapat transparent, dapat po ipagbigay alam po nila sa ating mga magsasaka kung kailan po mismo matatapos yung mga prosesong papeles po, mga documents, ganun, kung kailan siya matatapos at kailan po makukuha ng ating mga magsasaka ang lupang ibibigay po nila. Kasi para magkaroon po sila ng timeline or time frame kung ano na nga po ba ang nangyayari sa kanilang proseso. So, kung hindi po ito ibibigay ng estado, kung hindi po sila magiging honest, hindi po sila magiging transparent kung ano na nga po ba yung lagay or state ng proseso, baka magdulot din po ito ng kawalang tiwala. Baka hindi na lamang din po ito ituring ng mga landowners o ng mga magsasaka na parang matibay na negosyo po, ganun. Parang baka hindi na po siya ituring na reliable source of income, ganun. So, ayun po, dapat meron po silang maayos na pundasyon sa kanilang proseso, sa pamimigay po ng lupa. So, yung pangalawa po is pagpapaunawa ng estado sa mga landowners ng patas o pantay na kompensasyon. So, sobrang halaga po na i-explain ng estado sa ating mga landowners yung proseso at yung benepisya yung makukuha nila kapag sumailalim po sa reformang panlupa ang kanilang pagmamayari. So, dito malalaman po nila na yung batas na ito hindi lamang po basta-basta kumukuha ng lupa. Ito po ay dumadaan sa legal process at patas po. Usually po kasi ang nagiging cause or reason ng pagtutol ng ating mga landowners is yung takot po na baka mawalan sila ng hanap buhay, ganyan, or masayang po yung lupang pinaghirapan nila, or lalo na po yung takot na baka hindi naman po sila mabayaran ng tama or patas. So, kung i-explain po ito ng estado sa kanila, mapagtatanto po nila na hindi naman po ganun. May enlighten po sila na ang hangarin lamang po ng batas na ito is magbigay ng tulong or suporta para sa ating mga maliliit na magsasaka para sa kanilang pangkabuhayan, ganyan. So, kung explain nga po, mababawasan po yung mga landowners na tumututol, ganyan. At mapagtatanto din naman po nila na kung sasailalim sila sa batas na ito, magiging win-win situation naman po siya. So, pangatlo po is dapat siguraduhin ng estado
na ang kanilang tulong ay hindi lamang nagtatapos sa pagbibigay ng lupa. So, importante po na hindi dapat limitahan ng Estado ang kanilang tulong. Kasi hindi naman po pwedeng pagkabigay mo ng lupa sa mga magsasaka natin ay hanggang doon na lamang po yun. Kasi paano po nila ito uunlarin or pagaganahin kung wala naman pong sapat na suporta sa production, sa modernong mga teknolohiya po, yung mga pang-ani, ganyan, at sa pagbebenta po. So, baka may mga chance na hindi din po nila ito magamit sa tama or hindi po nila ito mapakinabangan talaga. So, para maiwasan nga po yun, dapat hindi po nililimitahan ng Estado ang kanilang tulong. So, pang-apat po ay ang pagpapadali ng mga dokumento at papeles. So, isa nga din po kasi sa kinakaharap ng batas or ng proyektong ito is yung marami pong documents or papeles sa proseso nga po. So, nagiging matagal po siya at dito na po usually nagkakos yung pagka-delay ng bigay sa lupa, ganyan, or yung sa maraming gastos kasi nga po papeles siya. Aware na nga po tayo na kaya lumapit ang ating mga magsasaka sa estado kasi or kaya nga po sila napabilang sa mga bibigyan ng lupa kasi wala nga po silang sapat na income or sapat na pera para po sa kanilang pangkabuhayan. So, kawawa naman po sila. And usually, sa mga ganitong pangyayari, nagkakaroon na rin po ng alitan between sa estado nga po, magsasaka, or sa mga landowners. So, sana po bigyan pansin ng estado, sana mabigyan pansin ng estado na yung mga unnecessary po na papeles, ganyan, yung mga nagpapatagal lang naman po ng papeles, ay wag na sana nilang isama para wala na pong mahirapan pa. Kasi win-win situation din naman po siya kung magiging ganun po yung process. Kasi para mabawasan na rin po yung gagawin ng estado at mas mapapadali po yung pagbibigay nila sa ating mga magsasaka. Kung gagawin po nila yon, magiging transparent sila sa ating mga magsasaka, maiiwasan din po natin yung corruption tsaka yung alitan nga po. So, para naman po sa ating pagtatapos, ngayon ay dadako naman po tayo sa mga mahalagang punto ng aming paksa. Excuse me. Ating tatalakayin po ang konklusyon at ang mga importanteng bagay po sa batas na ito o sa aming topic. So, unang-una po, ang komprehensibong reformang pansakahan ay ang patas na pamamahagi ng Estado ng lupa sa mga magsasakang walang sariling lupain. So, muli, ang layunin nga po ng komprehensibong reformang pansakahan ay mabigyan po ng karapatan or opportunity yung ating mga magsasaka na magkaroon po ng sariling lupa or mapasa kanila po yung lupang sinasakahan nila. Kasi sa tagal po ng panahon, ang ating mga magsasaka ay nakakaranas po ng hindi pantay na sistema. Usually, yung lupa pong sinasakahan nila ay hindi naman po sa kanila. So, dahil po doon, nagkakaroon ng hindi pantay na paghahati po sa mga nakukuha nila, ganun. Hindi po pantay sa beneficiaryo, ganyan. Mapasalapi man po yan or hayop, ganyan, yung mga tanim. Hindi po nagiging patas yung bigayan sa landowners, between po sa landowners and doon po sa magsasaka. So, kahit anong
pagod or dedikasyon po ang ibigay ng ating mga magsasaka sa kanilang trabaho, hindi nga po patas. So, sila po ay nananatiling mahirap. Pero dahil nga po sa batas na ito, kinikilala ng Estado ang karapatan ng ating mga magsasaka na magkaroon nga po sila ng sariling lupa at suportahan po sila sa kanilang pangkabuhayan. Sa pangalawa naman po, sakop nito ang pribado at pampublikong lupain, ngunit ang titulo ay dapat pang-agrikultura. So, ibig sabihin po, kahit private property po yung lupa, pwede or maaari pa rin po siyang sumailalim or mapasama sa reformang panlupa po. Gayon din po sa pampublikong lupain. Basta po talaga ang land title niya is agriculture or agrikultura. Mahigpit po na ipinagbabawal na ang kukunin ng Estado is yung land title po, yung pang eskwelahan, ganyan, pang simbahan, or yung mga lungsod po talaga na tinitirahan ng mga tao, or yung mga commercial areas po, ganun. Hindi po siya pinapayagan. Dapat po talaga agriculture yung land title niya. So, ginagawa po yun upang yung lupa is siguradong gagamitin sa tamang paraan at mapanatili po yung layunin nga ng reformang panlupa. Sa pangatlo naman po, bago kilalanin ng Estado ang lupa na reformang pansakahan, ito ay dapat 3 taon ng abandon o hindi napapakinabangan. So, ibig sabihin po, yung mga lupang sumasailalim po sa batas na ito is 3 taon na po siyang abandon or hindi po nagagalaw. Pero, ang land title niya po is dapat agriculture pa din. Pero ayun nga po, dapat 3 taon nang hindi nagagalaw. Nabanggit ko po kanina na hindi nga po basta-basta nakuha ang Estado ng lupa lang. May sinusunod po silang time frame kung sasailalim na ba yung reformang panlupa ay yung lupa ng isang landowner sa reformang panlupa. So, ginagawa po nila ito para maiwasan po yung mga hindi makatarungang pagkuha ng lupa sa mga active naman pong areas. Yung lagi naman pong nagagamit, ganun. So, priority po talaga ng Estado na yung mga hindi po nagagalaw na lupa ang kunin para mapakinabangan nga po ng ating mga magsasaka at mas makakatulong pa po to sa kanilang pangkabuhayan. So, sa pang-apat naman po, hindi lamang limitado ang batas na ito sa pagsasaka. Sakop din nito ang paghahayupan at iba pang uri ng punong tanim. So, ang komprehensibong reformang pansakahan ay hindi lamang po nagtatapos sa yung pagsasaka po or yung sa mga palay po, ganyan, mais, hindi po. Pwede mo rin pong magamit yung lupang inihandog sa'yo sa yung pagtatanim po ng mga punong mangga, ganyan, or yung sa pag-aalaga po ng mga hayop. So, babuyan, manukan, yung mga pag-aalaga po ng baka, ganyan. At saklaw niya rin po yung kung may-ari ka po ng lupa sa dagat, ganun. Parang nasa batas po na poprotektahan ka ng Estado, yung mga mangingisda laban po sa mga pirata or mga ganong klase po ng tao na papasok sa lupang pagmamay-ari mo or yung lupa po sa dagat, parang ganun. So, marami pong option yung ibinibigay po sa ating mga magsasaka para sa kanila pong pangkabuhayan. Para naman po sa panlima, ang batas na ito ay namamahagi din ng makabago o modernong teknolohiya pansaka, tulong sa produksyon at tulong sa pagbebenta. So, muli, nabanggit ko nga po kanina na
hindi po dapat limitahan ng Estado ang kanilang tulong para po sa ating mga magsasaka. So, ayun nga po, nagbibigay sila tulong sa modernong teknolohiya. Mas mapapabilis po nito yung dating mano-mano pong ginagawa ng mga ating magsasaka, which is yung pagtatanim po or yung pag-aani. Tapos, tulong sa production para po malesen yung mga gagastusin ng ating mga magsasaka. At lastly, yung tulong po sa pagbebenta. I-make sure po ng Estado na yung mga inalagaang mga hayop, tanim, bunga ng magsasaka ay magkakaroon po ng patas na presyo kapag po ito ay nilabas na sa mga market or kapag naibenta na po siya. So, sa pang-anim naman po, ang lupang ipamamahagi ng Estado ay limitado lamang sa 5 ektarya. So, yung lupa pong binibigay nila ng Estado is may limit din po. 5 hectares lang po siya. Hindi man po siya ganun kalaki para sa production, pero para po sa mga maliliit na magsasaka, para po sa pamilya nila, malaking tulong na rin po ang naibibigay nito. Ang layunin lamang po ng Estado is mabigyan po sila ng lupa kung saan pwede po sila makapag-start ng kanila pong negosyo patungo nga po sa magandang kinabukasan. Para naman po sa pang-7, layunin nitong magkaroon ng pangkabuhayan ang mga maliliit na magsasaka. So, nabanggit ko nga po kanina na ang nais lamang po ng Estado or ng batas na ito ay matulungan at masuportahan po ang mga magsasaka hindi po nagmamay-ari ng lupa. Kasi aware nga po tayong lahat na sila ay nakakaranas po ng hindi pantay na bigayan sa mga tanim or mga bunga, ganyan. So, tinatry ng Estado ang best nila para ma-achieve or mabawasan po yung kahirapan sa ating agrikultura. Dahil ine-aim din po nila na mapabuti ang lahat ng sektor ng ating agrikultura. Kasi kung maayos or maunlad po yung pamamalakad dito, may direkta din po epekto to sa ating ekonomiya ng bansa. So, kung maayos nga po yung pamamalakad sa sakahan, maayos din po ang magiging production sa ating mga pamilihan. Para naman po sa pang-8 at pang-huli, dapat pang pagbutihin ang batas na ito upang ito ay may sakatuparan ng patas at tama sa alang-alang sa pag-unlad ng buhay ng mga magsasaka at sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayun nga po, kahit na maganda pa yung layunin ng komprehensibong reformang pansakahan, dapat meron din po itong kaakibat na magandang implementasyon. So, ayun po yung sa mga mabilis na proseso sana at yung sa mga benepisyaryo po. Kasi kung hindi po bukas ang ating Estado sa pagpapabuti ng kanilang proyekto or ng batas, baka hindi po natin magamit sa tama or hindi magamit at all yung batas na inilatag po nila para sa ating mga magsasaka. So, dapat nga po itong pagbutihin pa para ang Estado ay marami pang matulungang mga magsasaka, ngunit sa patas at tamang paraan po. Hindi na sana kailangan pa gumamit ng napakarami pong dokumentaryo or papeles na makakadagdag lang naman po sa gastusin ng ating mga magsasaka. So again, ang batas po na ito ay hindi lamang po sa lupa, hindi na rin po sa pagtulong at pagsuporta po sa ating mga magsasaka at sa pagunlad na rin po ng ating bansang Pilipinas. Kasi kung ito po ay patuloy na pagbubutihin, maaari po itong maging daan sa ating mabuting kinabukasan ng lipunan.
Ayun lamang po, maraming salamat po sa pakikinig.